Yo guys, welcome back to my channel. At muli na naman tayo nagbabalik dito sa malupitan ng laro na Manok na Pula. At kung bago pa lang tayo mag-umpisa mga pre, huwag yung kalimutan mag-like, subscribe. Huwag na rin kalimutan bitutin yung notification bell all para hindi uli sa aking malupitan video dito guys sa Manok na Pula. Ako nga pala si Ryan Gamer, kaya manintay natin mga pre. Let's go. Pangalawa pa lang ngayon ng Manok ng Konoha guys, pero konti pa lang na legendary na kalaban natin. Doon ko kasi binibilang yung mga mga nakakalaban ng ni Naruto dito sa Manok na Pula guys. Pasensyaan nyo na ako mga pre kung nabubulol ako. Ewan ko bakit guys, minsan talaga nabubulol ako pag masyado tayong hype sa sa vlogging. Pero oks lang yan guys, kasama sa ating vlog yan. Bilang ko lang yung mga nakakalaban na kumbaga malalakas dito. Kasi gusto ko yung talagang magaganda makalaban ni Naruto kung gaano talaga siya kalakas. Nice one. Tingnan nyo kung gaano kalakas yung Rasengan. Kung gaano kalaking Rasengan mga pre, kay Jiraiya lang yun. Kay Jiraiya niya lang nakuha yung ganong kalaking Rasengan dahil kay Jiraiya talaga mga pre, control niya yung power niya, kaya yung Rasengan nun napakalaki. Ganun kalakas yun si Jiraiya sa Naruto Shippuden mga pre, kung alam niyo naman yun dahil ayun natapos ko na yun. Kalaban natin yan mga pre, Manok ng Chismosa. Nasa palengke tayo ngayon. Yan, papansin nyo. Pag ganyan manok po guys, napapansin nyo si Naruto, may question mark. Bakit daw buhay pa kasi? Nakamax na kasi to si Naruto mga pre, kaya kung napapansin nyo, pag yung nakalaban niya, Chismosa, tapos ang tagal ng bawas. Ewan ko bakit ganun guys. Pag ganun yung hero natin, natin sabihin na sila. Yan na. Ito yung evolution niya, ang makakalaban niya for today mga pre. Yan na, isa na yan. Isa na yan para sa akin guys dahil yun nga. Kailangan makakalaban tayo ng malalakas na legendary kumbaga mga pre dito sa Manok na Pula. Malaki kasi bigay ng star pag ayan na nakakalaban natin Kaya solid na yun mga yun pag ganun nakakalaban natin yung mga VIP, parang ganun. Etong karakter natin guys, kumbaga VIP na rin to, lalo pag pinasok natin sa online battle mga pre. Abangan nyo ako dun guys, at matagal pa mangyayari yun dahil yun nga, nag-grind muna ako dito sa aking ultimate channel mga pre. At bago ko pakilala sa inyo yun guys, dun tayo mag 1v1 habang naka-cheat tayo mga pre. Oks lang yun. Lalaban lang ako dun kahit naka-cheat. Pero wala tayong magagawa, cheater tayo. Tingnan natin kung gaano kalakas ang makakalaban natin dun mga pre. Siguro unang ilalaban ko dun mga pre. Ito, dalawa na to. Unang ilalaban ko kagad guys si One Punch Man, kasi yun nga, madaming malalakas dun. Kaya pag pumasok tayo dun, minsan mas malalakas pa nga sa ating nakakalaban natin Talagang nakamax lang tayo guys dahil yun nga, cheaters talaga ako nung simulang bata pa mga pre. Kaya ngayon, yung ibang game ko dito may cheat, yung iba dito wala. Nice one. Ito, normal na manok guys, pero kayang magpagsabayan sa change mode Naruto. Ganun kalakas yung mga manok dito guys. Siyempre iisipin mo, normal na manok mga pre, kayang sumabay kay Naruto Shippuden na malakas na. Kung tinuruan kasi siya ni Jiraiya mga pre, tapos napapansin mo ilalaban sa mga normal na manok, baliwala lang talaga yun dahil papansin mo lakas-lakas ni Jiraiya, tapos tinuruan si Naruto, tapos yun mga laban dito mga normal lang, tapos kaya pang sumabay. Sabihin guys, yung mga manok dito na mga normal mga pre, nag-upgrade din ng lakas pag uma-upgrade din tayo ng max. Kumbaga lumalakas din yung mga manok dito mga pre, bawat natin.
bili. Ganun yun. Tapos malayo na kasi ako guys, kung napapansin nyo nasa moon na tayo, kaya ang lalakasan ang damage ng manok. Pag palayo ka ng palayo guys, palakasin na ng palakas, parang ganun. Talagang challenge ko yung mga manok ko guys. Yung mahina pa lang ako kay One Punch Man. Talagang alam nyo na talagang malakas ako guys, para pagdating sa online, nasa buwan tayo. Pag mahina talaga sila, kasi minsan kasi guys nagta-trash talk sila na hindi naman dapat. Akala nila malakas sila. Akala nila siguro mga pinalakas ko lang yung depensa ko o kaya yung health ko, pero hindi nila alam naka-cheat tayo, naka-max, kaya lugi talaga sila sa akin mga pre. Pero nagka-trash talk pa rin, pero okay lang naman yun guys, wala naman yun dun. Nasa battle yan. Nice one. Tignan mo guys, ang hihina ng kanya patapat sa atin. Ang hina lang kasi ng damage kay Naruto niyan, kasi nga clone lang yung pinapalaban niya rito. Napakalaban niya sa mga kalaban dito, clone lang. Ewan ko guys, bakit yan si Taguro mga pre. 26 tayo kasi, 26,000, 16,000 lang yung si Taguro. Pero sa akin max naman, di naman ganyan. Isabihin di pa na max to mga pre. So yung pinaka max niya na sa akin guys, yan. Tignan nyo, clone lang yung nanda-damage guys. Pag ganyan, clone lang yan. Kaya guys, yung may pinapanood kasi ako dito na manok na pula na lalaki, idol na idol ko rin kasi yun mga pre. Alam nyo bakit ang tagal tumira ng manok niya? Kasi siguro hindi niya tinatouch yung pag sa hit. Bibintutin mo na mabilisan yun guys, para sobrang lakas ng hit dito sa yung damage dito sa manok na pula. Nang katulad nitong ginagawa ko guys, nasabihin ko na lang sa inyo pag sa laban. Pag binindot nyo kasi to, yan, fighting. Yan, tapos nabintot nyo yung green. Bintutin nyo to, bintutin yung, yung speed ng green, yung kulay green na guys, yung parang suntok. Yun, bibintutin mo yun para magkaroon ka ng depensa, na konting depensa. Ayun, kaya nagdidepensa sila mga pre pagdating sa green. Tapos yung attack nila mabilis. Siguro mga pre, hindi niya binibintot yung ganong atake pag light lang, pag blue lang. Tapos bibintutin mo yung guys, yung to. Yan, bibintutin mo yan light. Bibintutin mo yan, tatantarin mo yan guys, para mabilis ka matake, para mauna yung kalaban. Ayun ang discarte dito sa manok na pula mga pre. Bitutin mo yung light tsaka yung green. Diretso lang guys. Hindi yung pag nabindot mo na titigilan mo, hindi ganun mga pre. Talagang tatantarin mo yun. Katulad nito guys, yan, light, bibintutin mo yan para yung damage mo critical. Hindi yung pwedeng pag nabindot mo yun guys, pag nabindot mo yun kasi baka ginagawa nyo mga pre, pag nabindot nyo binibitawan nyo na. Hindi ganyan guys, kailangan pag nabindot mo yun, bibintutin mo na todo yun para mabilis yung undamage ng inyong character. Ganun yun guys. Napapansin ko, matagal ko na napapansin yan, ba't di niya sinasabi yun. Ito katulad yan, pass, nakalagay dun, kaya nakalagay yung pass dun guys. Bibintutin mo yun na walang katapusan pag ganun, para maunahan mo yung kalaban. Ganun ang tingin ko dito eh. Hindi pwedeng pag nabintot mo yung green guys, hahayaan mo lang. Hindi ganun mga pre, hindi ganun yung manok na pula guys. Mali yung vlogger na yun para sa akin. Kasi sa akin naman guys, pag nabibintot ko, nag-aaron siya ng depensa, tapos ang lakas ng damage niya. Kumbaga nauunahan natin yung mga manok dito. Katulad yan, binibintot ko guys, yan, diba? Wala siyang damage, yun ang ibig sabihin nun guys. Maski light, tsaka green. Pero green talaga pinaka-solid kasi nga may depensa, parang ganun. At konting-konti na lang mga pre, matatapos na tayo dito sa malupitan game na manok na pula dito sa Ryan Gamer. Ayun lang ang tinuro ko sa inyo guys, para lumakas kayo guys at gumanda yung battle nyo. Hindi nyo pwedeng hahayaan lang yun guys pag bumattle na yung manok mo. Talagang bibintutin mo anong kulay man yan, light blue o green. Tulad nyan, yan light, bibintutin mo na mabilis yan guys. Yan, para mamanalo ka pa din kahit ganyan na buhay mo. Yan ang ibig sabihin nito guys. At kung bago pa lang tayo matapos dito mga pre sa malupitan game na manok na pula,
Huwag niyo kalimutan mag-like, subscribe. Huwag niyo na rin kalimutan bitutin yung notification bell all para hindi uli sa akin malupit ang video rito guys sa Manok na Pula. Ako nga pala si Ryan Gamers. Kita-kits tayo sa mga ibang lugar dito at ibang manok na ipapakilala ko sa inyong mga pre. At sa online guys. Hanggang sa muli guys and peace out.